Sa nga pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga po ay darako tayo sa salita ng ating Panginoon na matatagpuan po sa aklat ng Ephesians chapter 5 verses 1 up to 2. Basahin ko po sa magandang balita Biblia at saka sa New King James Version. Ganito po ang sinasabi. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Sa New King James Version, therefore, be imitators of God as their children, and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang masalita na ating nabasa. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, imitate Jesus. Tularan si Jesus. Yung salita pong imitate, it means to follow an example. Pag sinabi nating tularan si Jesus o yung salitang tularan, ibig sabihin is sundan bilang ehemplo. At bawat isang mananampalataya, hindi lamang po tayo tinawag ng Diyos para atin siyang sambahin, hindi lamang tayo tinawag ng Diyos para atin siyang itaas, hindi lamang tayo tinawag ng Diyos, hindi lamang para siya ay ating purihin, kundi tinawag din tayo ng Panginoon to imitate Jesus. Tinawag din tayo ng Diyos para tularan o gayahin ang ating Panginoong Jesucristo. Because Jesus is the perfect model for Christians today. Hindi nangangahulugan na yung paggaya natin kay Jesus ay gayahin din natin yung maipako sa cross ng Kalbaryo. Hindi ibig sabihin na kapag sinabing gayahin natin si Jesus, hindi nangangahulugan na gayahin din natin pumunta sa bundok o sa dagat at lumakad sa ibabaw ng tubig. Kapag sinabing gayahin natin si Jesus, hindi ibig sabihin na gagayahin natin yung ginawa niya na mailibing, mamatay, at pagkatapos ng 3 araw ay muling mabubuhay. Hindi po ganon ang ibig sabihin na sinasabi dito na tularan natin si Jesus. Hindi ganon po ang ibig sabihin ng sinasabi ng salita ng ating Panginoon na imitate God, imitate Jesus. Ang ibig pong sabihin noon ay yung mga ginawa, yung mga katangian, yung mga karakter ni Jesus, yun po yung atin pong gagayahin. Sa buhay po natin bilang mananampalataya, kinakailangang agayahin natin si Jesus sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang mga ehemplo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tanong ay, how can we imitate Jesus? Papaano po natin gagayahin si Jesus? Sa umagang ito ay maghahayag ako sa inyo ng some several ways to imitate Jesus. Iba't ibang mga bagay o iba't ibang mga pamamaraan para atin pong matularan ang ating Panginoong Jesucristo. Sa number 1, sa John chapter 13, verses 34 to 35, ang sabi po dito, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Imitate Jesus in His love. Gayahin natin si Jesus, sundan natin si Jesus sa kanyang pagmamahal. Paano pa magmahal si Jesus? Jesus loved sacrificially. He gave His life for others. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin.
Yung pagmamahal ni Jesus na ipinakita sa atin, it is sacrificially. Hindi niya inisip yung kanyang sarili, na ang inisip niya ay ang kaligtasan ng bawat isa. Hindi niya inisip na bakit ako magpapakahirap, bakit ako magpapakabugbog, bakit ako maipapako sa cross na wala naman akong kasalanan. Pero dahil sa pagmamahal ni Jesus, He sacrificed Himself. Hindi niya inisip yung sarili niyang kapakanan, kundi inisip niya yung bawat isa po sa atin. Inisip ni Jesus yung mga tao na mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Inisip ni Jesus yung mga tao na kung saan ay parurusahan ng Panginoon, but because of His love, inialay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. So yun pa lamang ay sakripisyo na ginawa ni Jesus. Kaya sa atin din po, sa ating pong pagmamahal, sa ating pong paglilingkod sa Diyos, kasama na po doon yung sakripisyo. Lalo na ngayon, maaga tayong bumabangon para maagang makarating dito at maagang masimulan yung ating worship celebration sa ating pagsamba sa Panginoon. Sa mga darating na buwan, panahon ng taglamig, makakaranas tayo ng mga bagyo, mga ulan. Sasabihin natin ng hirap bumangon, but it is a sacrifice. Yun yung mga bagay na sinasakripisyo natin, yung oras natin, yung panahon natin, ibinibigay natin sa ating Panginoon. Naglalaan tayo ng oras, naglalaan tayo ng panahon, naglalaan tayo ng lakas para sa ating pagmamahal, para sa ating pagpupuri, para sa ating pagsamba sa Panginoon. So Jesus loves sacrificially. So we must imitate Jesus in His love. Ano pa bang klaseng pagmamahal ang meron si Jesus? Jesus loves unconditionally. Nagmahal si Jesus without condition. He loved the sinners. Minahal niya ang mga makasalanan. Kahit anumang tribo, kahit anumang lahi, walang kinilingan si Jesus. Pantay-pantay ang ginawa niyang pagmamahal. He showed compassion to everyone. Ipinakita niya yung kanyang pagmamahal sa bawat isa. Kaya sa atin din po, bilang mga anak ng Panginoon, we must love people even when it is difficult. Na kahit anong ginagawa nila sa iyo, kahit ano pang pambubuli ang ginagawa nila sa iyo, kahit anumang paninira ang ginagawa nila sa iyo, mahalin natin sila. Ipanalangin natin sila katulad ng ginawa ni Jesus. Imitate Jesus by His love. Gayahin natin si Jesus sa kanyang pagmamahal. Mahalin natin ang Panginoon na walang kondisyon. Mahalin natin ang Diyos na sabihin natin, what if? Marami kasing mga tao, mamahalin lang nila ang Panginoon kapag may mga biyaya, pag may mga pagpapalang nararanasan sa kanilang mabuhay. But during na makaranas ng pagsubok, during na makaranas ng mga crisis sa buhay, makakalimutan nila ang Panginoon. But this morning, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na mahalin natin ng Diyos katulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin na walang kondisyon. Walang kondisyon. Pangalawa, na kung paano natin gagayahin si Jesus. Sa Philippians chapter 2, verses 5 to 8, ipinakita po doon na bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. So, imitate Jesus in His humility. Gayahin natin si Jesus sa kanyang pagpapakumbaba. Kung titingnan po natin, si Jesus po,
ay nanalangin sa Amang nasa langit. Alam ni Jesus na siya po ay huhulihin. Alam ni Jesus na dumating na yung takdang panahon para siya ay akusahan. Nung siya ay nananalangin, ang sabi niya, Ama, kung maaari lang, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Pero hindi ang ating kalooban ang masunod, kundi ang iyong sariling kalooban. Alam ni Jesus yung kanyang daranasin. But sa kanyang panalangin, sabi niya, kung maaari sana, hindi ko na danasin ito. Kung maaari sana, hindi ko na maranasan ang paghihirap na ito. But ang sabi ni Jesus, hindi ang ating sariling kalooban, kundi ang iyong kalooban. Jesus submitted to the Father's will. Nagpasakop si Jesus sa kalooban ng Ama. Na kung anuman yung kalooban ng Ama, hindi niya ipinilit yung kanyang pagiging Diyos, kundi siya'y nagpakababa at ipinakita niya yung kapakumbabaan na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi ng binasa po natin sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8, bagamat Diyos ang ating Panginoong Hesus, hindi niya ipinilit ang kanyang pagiging Diyos. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. At siya'y nanirahan, namuhay kasama ang mga tao. At hindi lamang yon, pinaglingkuran niya ang mga tao. Makikita po natin yung ginawa niya sa kanyang mga 12 disciples. Literal na hinugasan ni Jesus yung mga paa ng kanyang mga disciples. Nang ibig sabihin nun ay ang kanyang pagpapakumbaba. Ang ibig sabihin nun ay yung pagpapakumbaba ng bawat isa. Mismong si Jesus ang nagpakita ng isang ehemplo ng kanyang kapakumbabaan. Kaya tayo pong mga mananampalataya, dapat gayahin din natin si Jesus sa kanyang kapakumbabaan. Minsan, ang tao masyado pong ma-pride. Lalo na pag nasaktan mo siya. Lalo na pag nasungkit mo yung kanyang pride. Mag-aaway na kayo niya. Yun yung pinagsisimulan ng hindi pagkakaintindihan kahit anumang grupo, kahit anumang relasyon, yung pride. So kailangan tayo po bilang mananampalataya, tanggalin po natin yung pride. Masarap po yung pride. Kainin po natin yung ating pride. Ipakita natin yung ating kapakumbabaan. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, ang mapagmataas ay ibababa ng Panginoon. At ang nagpapakumbaba, ang siya namang itataas ng Diyos. Kaya bilang isang mananampalataya, mga kapatid, kailangan tayo po ay maging mapagpakumbaba katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Number 3, kung papaano natin gagayahin si Jesus. Sa John chapter 8, verse 29. At kasama po ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Imitate Jesus in His obedience. Tularan natin si Jesus sa Kanyang pagsunod. Ano bang klaseng pagsunod meron si Jesus? Jesus obeyed completely. Na up to the death. Hanggang sa Kanyang huling hininga, sumunod siya sa Panginoon. At ang sabi ng Biblia, walang anumang bagay na sinuway ni Jesus sa Amang nasa langit.
At ang sabi dito sa ating binasa, hindi siya iniiwan ng Ama. Yung nagsugo sa Kanya, walang iba kundi ang God the Father. Na nung nanirahan si Jesus dito sa ibabaw ng lupa, nakisalamuha sa mga tao, hindi siya iniwan ng Amang nasa langit. Na hanggang sa siya ay naghirap, hanggang sa siya ay pinahirapan, hanggang sa siya ay ipinako sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa siya ay namatay. Ang sabi ni Jesus, hindi siya iniiwan ng nagsugo sa Kanya. Ang nagsugo sa Kanya ay ang Diyos Ama. Bakit? Bakit hindi siya iniiwan ng Diyos Ama? Bakit hindi siya iniiwan ng nagsugo sa Kanya? Ang sabi niya, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Kung anuman yung kalugod-lugod sa Ama, yun yung ginagawa ni Jesus. Jesus obeyed completely. Buong-buo yung pagsunod ni Jesus. Kung ano yung nakalulugod sa Diyos Ama, yun yung Kanyang ginagawa. Hindi gumagawa si Jesus nang hindi sa kalooban ng Diyos Ama. Bagamat siya ay Diyos nandito sa ibabaw ng lupa, nanirahan kasama ng mga tao, lahat ng ginawa niya at lahat ng gagawin niya at ginagawa niya, ito ay alinsunod sa kalooban at nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Bagamat siya ay isinugo, pero nagre-report pa rin siya sa nagsugo sa Kanya. Kumukonsulta pa rin siya sa nagsugo sa Kanya. Walang iba kundi ang ating God the Father. So makikita po natin dito that obedience is not based on convenience. Hindi ka lamang susunod sa Diyos dahil napaka-conveniente mo. Hindi ka lamang susunod sa Panginoon dahil magaan ang takbo ng buhay mo. But even na ikaw, tayo, ay makaranas ng mabibigat na sitwasyon, makaranas ng mabibigat na sirkumstansya sa ating mga buhay, manatili tayo na sumunod sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo. We must follow God's word regardless of circumstances. Sumunod tayo sa mga salita ng Diyos, anuman ang mga sirkumstansya ng ating mga buhay. Maging katulad tayo ng mga mandirigma. Ang sundalo, kanilang motto, obey first before you complain. Pero minsan tayong mga Kristiyano, complain first before you obey. Panginoon, kung gagawin ko ito, anong mangyayari sa akin? Dapat pagpalain mo muna ako. Dapat i-bless mo muna ako. But, as a Christian, and as an imitators of God, we must imitate Jesus by His obedience. Kumusta po yung pagsunod natin sa Panginoon? Sana po, kung gaano tayo kasigasig na sumunod sa salita ng Panginoon nung una natin siyang nakilala, hanggang sa ngayon at sa mga susunod pang panahon, mas lalo tayong nag-aapoy sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon, sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, sa pagsunod ng mga bagay na nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. At kapag ginawa po natin yun, if we please the Father, if we please Jesus, kapag nakalulugod tayo sa harapan ng Panginoon, katulad ng sinabi ni Jesus, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Why? Nalulugod siya sa atin. Amen.
Gawin po natin yung mga bagay na nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Panghuli, Luke 23:34. Ang sabi ni Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Imitate Jesus in His forgiveness. Nung si Jesus ay nakabayubay sa cross ng Kalbaryo, ang una sa mga 7 wika na kanyang binigkas, Ama, sabi niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tiningnan niya yung mga taong nanakit sa kanya. Tiningnan niya yung mga taong nambuli sa kanya. Tiningnan niya yung mga taong sumigaw ng ipako siya sa cross. Tiningnan niya yung mga taong nagpahirap sa kanya. Yung mga taong namalo sa kanya, yung mga taong naglatigo sa kanya, yung mga taong nanakit sa kanya physically, yung mga taong nanakit sa kanya emotionally. Tiningnan yon ni Jesus habang siya nakabayubay sa krus ng Kalbaryo at isinigaw niya, Father, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Jesus forgave those who hurt him. Pinatawad ni Jesus ang mga taong nanakit sa kanya. Bagamat siya nasa cross, He showed mercy. Ipinakita niya ang kanyang habag. Ipinakita niya ang kanyang awa. Nagawa niyang nagpatawad. Minsan sa atin po, ang hirap pong magpatawad. Lalo na kapag ikaw ay sinaktan physically, sinaktan ka emotionally. Parang hindi natin kayang magpatawad. But as Christian, we have no choice kundi magpatawad sa mga taong nanakit sa iyo, sa atin, sa mga taong gumawa ng hindi maganda sa iyo, sa atin, sa buhay mo. Because we are imitating Jesus. Tinutularan natin ang ating Panginoong Hesus. So sa kanyang buhay, nagawa niyang magpatawad. Tayo din po, magpatawad din po tayo. Ano man ang ginawa po sa atin ng isang tao, pinahiya ka man sa publiko, magpatawad po tayo. Huwag po nating kalilimutan yung sinabi ng salita ng Panginoon. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Forgiveness reflects God's grace. Kapag nagpapatawad po tayo as a believers of Christ, ipinapakita natin dito yung grasya, yung biyaya ng ating Panginoon. We forgive because we have been forgiven. Nagagawa nating magpatawad kasi kahit ikaw mismo, ako mismo, pinatawad din. So kung tayo ay pinatawad din ng Panginoon sa ating mga kasalanan, ganon din sana tayo. Matuto din tayong magpatawad sa kahit sinumang tao na nanloko, nakapanakit, nanira sa atin. Kasi yun yung itinuturo ng ating Panginoon. So as a believers of God, we must imitate Jesus by His forgiveness. Tayo nga pong lahat ay tumayo. As a followers of God, we must love like Jesus. We must serve like Jesus. We must obey like Jesus. And we must forgive like Jesus. Tanungin mo nga ang iyong sarili. Ang akin bang pag-uugali? Ang akin bang pananalita
ang ating bang karakter reflect Jesus Christ? Nakikita ba sa buhay natin? Nakikita ba sa pananalita natin? Nakikita ba sa mga aksyon natin, sa mga galaw natin? Ang buhay ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, we must imitate Jesus. Hallelujah. Oh, we worship Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kalintaan ng iyong mukha, at sa himig na aking tanging dalangin, kami katapoy, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y magpuspos ng puso, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa iyong mga salita na muli mo kaming pinapaalalahanan bilang mga anak mo na tularan namin ang aming Panginoong Kristo. Help us, Lord, to imitate your love. Help us, O God, to imitate humility. Na magkaroon kami ng humbleness. Na magkaroon kami ng pagsunod. Na magkaroon kami ng pagpapatawad. Like Jesus. Precious Holy Spirit, you are welcome to take control of our lives. To take control ang lahat ng aming buhay. Malaya ka, banal na Espiritu, na kumilos at ikontrol ang aming mga buhay. Tulungan mo kami na magkaroon ng pagmamahal katulad ng pagmamahal ni Jesus. Tulungan mo kami na magkaroon ng pagpapakumbaba katulad ng pagpapakumbaba ni Jesus. Tulungan mo kami na magkaroon ng pagsunod katulad ng pagsunod ni Jesus. At tulungan mo kami na magkaroon ng pagpapatawad katulad ng pagpapatawad ni Jesus. Father, into your hands, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mabuhay. Kayo na po ang siyang patuloy na kumilos at kumontrol sa lahat. Salamat ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray.